Alright, good morning mga ka-roadie. It's your boy on the road. It's me, Rodeg once again. Okay, time check natin, alauna. Full tank na yung gas natin. Ayan, so na-check na rin natin yung motorcycles natin. Part ng routine yan bago mag long ride. And also nakapamili rin tayo ng mga needs natin sa may 7-Eleven, like tubig, chocolate, peanut, and syempre soda, pampagising. At sinamahan na rin natin ng chewing gum. Okay? So hindi na ako makakatulog halos niyan. Sobrang excited eh. So ano pa ba dala natin? Siyempre yung mga power bank, kailangan full tank, parang gas. And also yung taga pictures natin. Yung ating tripods, yan. So ang gamit nating motovlogging official natin, siyempre LS2 and jersey from Imprint Costume mga karodi. Yan. So we are all set. Okay? So ngayon mga karodi ay pupuntahan na natin ang pinakasikat na pasyalan, kung saan pag nandun ka parang wala ka raw sa Pilipinas. Ito ay binansagang New Zealand of the Philippines na matatagpuan sa may San Marcelino, Zambales. Yun ang ating destination for today mga karodi. Yan. So napakahabang biyahe pa neto. Enjoy lang natin itong biyahe na ito mga karodi. Samahan nyo ako at finally sa araw na ito mapupuntahan na natin ang pinakamagandang destination sa may norte, sa may Zambales. Okay mga karodi, stay with me. Let's enjoy the ride. Let's go.
this is the first time na mapupuntahan natin tong Mapanuepe Lake. Actually matagal ko nang planong puntahan to eh. Ngayon ko lang talaga napuntahan kasi nagkaroon tayo ng oras. Nasa Marcelino na pala tayo. Kakaanan pala kayo dito, no? Sa palengke ng San Marcelino, pagkatapos dire-diretso na. Okay. Malapit na tayo mga karodi. Ilang kilometers na lang to. 18 kilometers. Pagkatapos dire-diretso na, oh. Sabi dito sa ating Google Map, yun. So titingnan natin kung talagang maganda dun sa Mapanuepe Lake. Matagal ko na napapanood sa YouTube to eh. Kaya gusto kong puntahan kasi napakaganda naman talaga. Parang feeling mo pag nandun ka parang nasa New Zealand ka. Kaya nga bininsagan siyang New Zealand. Sobrang ganda kasi ng view. Nakataas na naman tayo eh, no? Actually kapag meron tayong pagkakataon talaga makapag-ride, talagang ginagrab natin kasi sayang din naman yung opportunity na makapag-enjoy eh. Yan, so hindi pwedeng puro trabaho na lang. So samantalahin natin habang maganda pa yung panahon. Although may kainitan, pero advantage naman yan sa mga mahilig magbiyahe ng malalayo katulad ko. Okay lang, kahit mainit, ang gawin nyo, magsuot na lang kayo ng imprint costume. Shoutout, no? Shoutout, imprint costume. Sir Gian, baka naman. Actually mga karodi, masarap siyang suot, no? At saka talagang ideal kapag ganito kayo ito panahon. Kasi yung fabric niya air cool. Kaya manipis siya. Tapos lampasan yung hangin. Maganda yung quality. Oo, ito yung kailangan natin kapag ganitong panahon na sobrang init. Kailangan natin ng ganitong mga jersey. So shoutout ulit sa imprint costume. Actually palabas na yung natin, version 1 na jersey ni Rodec. Yahoo, meron na tayong sariling jersey mga karodi. Wow, breathtaking. Ang ganda ng view dito. Oops, buhangin. Sagana sila sa buhangin dito, no? Hindi pala problema dito pang papagawa ka ng bahay. Yan. Papakita na si Haring Araw mga karodi, oh. Dito pa lang busog na yung mata mo sa magandang view eh. Wow, yan na si Haring Araw. Sobrang hassle pala dito kapag umulan. So kapag basa ito, naku po, ang putik siguro. Grabe sikat ng araw. Sakit sa mata. Oops, grabe yung araw. Adventure to the max tayo ngayong araw na to mga karodi. So ito na yata yun. So dito may mga nakaabang na mga tour guide, pero hindi naman tayo maghahanap ng tour guide. Yan. Hello po, good morning. So magbabayad muna kayo ng 30 pesos environmental fee. So kumuha na tayo ng guide. Yan si kuya. So siya na rin yung magluluto ng kanin para sa atin kasi hindi ako nakabili ng kanin kanina. Wala kayong dadaan ng sementadong daan dito. So yan, daan nyo na yung sarili nyo sa alikabok. Ito yung unang tulay na nakikita ko sa vlog, oh. Pero diretso lang kayo dito. Okay, sige. So dahil sira yung okay, ito na yung sinasabi ko. Alright, one down. Antik na. Ito na yung sinasabing adventure mga karodi. So kapag ganitong mabuhangin, huwag tayong magpe-preno gamit ang unahan. Okay, so palaging rear brake lang yung gagamitin natin pagkatapos dahan-dahan syempre. Oh, yun ang malupit. Sana all. Yun ang malupit. So itong ganitong
kondisyon ang dinadaanan. Mas advantage dito yung mga adventure bike, no? Tayo kasi naka city driving na tire, so hirap talaga. Unlike sa mga adventure bike, yung tires nila is naka-design para sa ganito. So kapag wala pala talagang tour guide, malaki yung chances na maligaw ka. Yang, ang lalim nya. Ang kapal ng buhangin eh. Oops, unang sapa. Sisiw na sisiw kay kuya eh, no? Sanay na sanay si kuya. Alam niya kung saan dadaan eh. So dahan-dahan lang. My God, napakahirap ng daan dito mga karodi. Napaka-challenging ng daan na to. Grabe yun, oh. Oh no! Yeah, that's it. I told you. Okay, let's go. Pangilan sapa na ba to? Patatlo na yata. Okay, so pag dito tayo bumaligtad, patay. Shit, baba ang paa. Grabe yun. Mukhang nandito na tayo mga karodi. Meron ako nakikita mga tent eh. Ito na ba yun? Oh, tika na naman ako dun ah. Grabe. Talagang ito yung ultimate challenge sa mga mahilig sa adventures. Oh, ayan na naman. Oh, ayan na naman. Ah! Bad trip. Grabe yun. Phase 2. Ay kuya. Uy, putak ina. Ay, tanga mo. Putang ina mo, ginagawa mo. Yes, nakita nyo naman, ito na yung muntikan kong pangalawang semplang. At this point in time, yeah, nawala na yung energy natin dito. We're here, Mapanmepe Lake. Napakaganda ng lugar pero napaka-challenging puntahan kung nakamotor ka lang. Well, finally, we made it to New Zealand. Pero bago natin narating ito, grabe yung nangyari. Anyway, park muna tayo. Kwentuhan tayo later. Ikaw na maglagay. Okay, okay. Pero kung gusto nyo naman itong spot na to, overnight ba kayo, sir? Hindi naman. Dito lang ako. So, dito na lang ako. Dito na lang. A few moments later. Hindi ko alam kung paano gagawin natin dito kasi hinarangan nila yung ating spot. Anyway, so ayusin ko na yung gamit. Let's go. Ayusin natin yung tent natin, yung hiniram natin yung tent. Medyo nabibeast mode na ako kasi yung spot natin kanina hinarangan ng mga naka 4 wheels na magkakasama, so bali parang napaka disrespectful naman. Yeah, so ito na yung tent natin pero ayaw ko pa rin ma-spoil yung araw. Tuloy lang natin i-enjoy itong araw na to dito sa New Zealand kasi naman mabad trip tayo, masira yung araw, di ba? Ganun talaga, may mga tao talagang walang pakialam eh, no? Yeah. So yung motor natin dito lang. And mamaya pipicture natin to doon sa
Kasi nga, yun o. Sumibang tayo kanina, madumi tayo. Mamaya tayo maglilinis. Yeah, ito yung mga chichirya. Yan, yung tubig. Ilabas na natin lahat yan. Yan, soda natin. Okay, kape natin. Hindi ko alam kung camping ba ang tawag dito sa ginagawa ko. Bahala na. O basta yun na yun. Oh, yung damit ko yan. Basta tuloy lang yung ligaya. Tayo mag bad trip. Yan, okay lang yan. Ganun talaga eh. Yung mga tao talaga wala pa kaya dumi ng ano ko. Anyway, siguro ayusin na lang muna natin to. Alright. Ang lawa na ito ay nabuo matapos ang napakamapinsalang pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong taong 1991. 33 taon na ang nakararaan. Kasunod ng pagsabog ng bulkan ay ang pagragasa naman ng lahar na siyang bumaras sa daluyan ng Mapanuepe River sa katimugang bahagi ng bulkan na nagnisanhi naman ng mga pagbaha at sumira ng mga tirahan dito. Sulit naman lahat ng pagod. Yung simple lang, sulit. Napaganda nga naman pala dito sa New Zealand mga karodi. So medyo mainit na kasi mataas na yung araw. Alas 7 na kasi. So malinaw yung tubig, may mga isda, kaya lang siya pwedeng paliguan. Talagang for the views lang siya. It's time para mamasyal na rito sa Mapanuepe, New Zealand mga karodi. So ang oras natin ay ang init. Okay, so time check natin ay 12:30. Bari wala akong nakapaalang ako mga karodi. Yan, pero okay lang yan. So mag-iikot tayo dito. Okay, so titingnan natin kung ano-ano yung meron dito. Yung advantage na mayroong motor. Okay, umpisa natin dun. Masakit sa paa. Mamamasya lang tayo dito sa paligid ng Camp 2. Pagkatapos punta tayo ng Camp 3. So yan, actually yan, pwede nyong pwestuhan yan pag nagpunta kayo dito. Mamimili lang naman kayo eh. Depende yan sa bet nyong pwestuhan. Marami dito mga locals ha, hindi lang mga aita kundi mga kalabaw, baka, kambing. Yan ang yan ang magiging kasakasama nyo rito. Paganda ng view dito. Bawal daw maligo sabi nila, pero kanina sabi ng mga locals na nakausap natin. So sana maligo dito eh, bakit bawal maligo? Hindi naman, kasi wag ka lang magpagitna. Kasi Pwedeng maligo. dito sa kabilang sir. Pwede naman daw maligo. Kaya lang, wag lang pupunta dun sa malalim kasi malalim yung part na bandagitna na. Yan. So dito sa dulong to medyo mababaw. Dito pwede raw maligo. Ganda oh, di ba? Sa mga iingatan nyo rito, yung kambing. Yan. Maraming kambing. Tapos kanina, maraming baka. Marami kang pwedeng pasyalan dito. Yan ang advantage pa. Motor ka, pwede kang mag-ikot-ikot. Kung gusto mo mag picture taking, dito kasama yung motorsiklo mo, pwede dito. Pwesto ka lang dito kanina dyan. Tapos meron kang tripod. May mga kubo pinarerentahan. Ito, pinarerentahan yan ha. Hindi libre yan. Meron silang paliguran dito. Pwede kayong maligo dito. 10 piso yung bayad. Ayan o. So pwede kayong maligo dyan. Tapos kung gusto nyo mag-CR, yan na rin. So dito nga pala merong wifi na available, 150. Depende yon. Pero isang gadget lang yung pwede. So may mga vendors din dito. May nagtitinda ng buko. Tapos meron nagtitinda ng halo-halo. 60 lang ang halo-halo doon. Tapos may tindahan. Pwede kayo bumili ron. Tapos pasyal-pasyal lang kayo dito. Napakaganda dito. Woo! Napakaganda dito. Solid. Diba? Napakatahimik ng lugar. Ingit lang kayo sa mga kambing. Kasi yung mga kambing nakikisalo sa mga pagkain. Meron dala-dala yung mga guest. O ayan, mga kambing. Yung mga kambing na makukulit. Punta na tayo ng Camp 3 mga karodi.
So ang sarap ditong mag-ikot, no? Gamit yung motor. Madami rin mga naglalako dito ng mga Aita kung ano yung binibenta nila. Kanina nabentahan tayo ng bracelet, ayan, no? Tapos yung panlagay sa rep. Oh, ang ganda rin dito mga karodi. Actually, madami magandang spot na pwede nyong pwestuhan. Hanap na talaga kayo ng pwesto rito. Bawal daw mag bonfire. Bawal mag bonfire dito mga karodi. Yan. Tamang pasyal lang tayo. Papasyal ko kayo dito sa New Zealand. Binansagang New Zealand to kasi parang mayroon siyang similarity sa New Zealand. Alam niyo naman ang bansang New Zealand, sagana sa magagandang tanawin ng lugar na yon. So ito yung part kasi na parang similar dun sa New Zealand. Yan, may mga bundok diyan, pagkatapos may lake sa harap. Kaya New Zealand. Dito medyo malawak yung yung lake. Ang ganda rito pag may motor kang dala mga karodi, makakapasyal ka. Di ba? Nakakapag-ikot tayo. Di ba? Ang ganda rito. Okay, balik tayo mga karodi. So, naipakita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng Camp 3 dito sa may New Zealand at saka Camp 2. Magkatabi lang to, magkatabi lang. So halos parehas lang, no? Yung pwesto lang kung nasaan yung pinakamaganda. I think nasa Camp 3 yung pinakamagandang view ng lake. Kasi nandito yung pinakamalawak yung pinakabuo yung lake na makikita nyo. Nandito sa may Camp 3. Napakaganda ng New Zealand. Kung tawagin dito sa Mapa Nuepe Lake. Napakaganda. Bisita kayo dito sa may Mapa Nuepe Lake, New Zealand. Pag pupunta kayo dito hanapin nyo New Zealand kasi malawak ang Mapa Nuepe Lake. Sobrang lawak talaga niya. Tayo mga karod. Gutom na ako siguro yung pagod pagpunta dito. Yun yung dahilan bakit parang naging moody ako bigla pagdating dito. Actually maganda naman yung lugar. Wala naman ako masabi. First impression ko talaga maganda. Kaya lang ang problema dito parang mawawala yung excitement mo dahil dyan sa struggle ng pagbiyahe mo papunta dito mismo. Sobrang hirap, napaka-challenging nun, nakakapagod kasi pagdating mo dito pagod ka na wala ka ng energy. I think parang overrated masyado yung lugar, pero ando naman yung niya, yung beauty. Nga siguro mas maganda to kung hindi masyadong hassle yung daan papunta dito. Yung Mapa Nuepe Lake, napakalawak na lake nito. So kung pupunta kayo dito, sabihin yung New Zealand, kasi ito yung New Zealand, dun sa banda dun meron pa din. So malawak yung Mapa Nuepe Lake, malawak talaga. Time check natin ay alas 4:02 na ng hapon. Uuwi na tayo ng Manila mga karodi. Huling silay sa napakagandang Mapa Nuepe, New Zealand kung tawagin. I think mas magandang pumunta rito kung mag-overnight kayo. Yan, so ito yung pinaka way out or exit. Thank you Mapa Nuepe. Okay, so travel time natin pabalik, ganun din, 5 hours, 173 kilometers. Okay, so estimated time of arrival natin sa Manila siguro mga 10 or 11, ganun. That's all for today's vlog. Maraming salamat sa pagsama sa aking biyahe. And of course, maraming salamat sa ating mga subscribers and new followers sa ating FB page. Please like my FB page mga karodi, Day Tour TV. Okay, so ang ating YouTube channel ay Rodeck. Alright, so mga karodi, maraming salamat but please don't forget to like, share and then subscribe yung YouTube channel natin, also yung page natin, Day Tour TV. Ayan, so supportahan nyo lang yung ating FB page and yung ating YouTube channel. Okay, and then don't forget to hit the notification bell for more updates sa mga video pa natin darating. Okay, maraming salamat mga karodi. Until next time, this is your boy on the road. It's Rodeck. Stay safe, ride safe everyone. Thank you so much for watching.